We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Marami sa atin natatakot pag pinag-uusapan yung salitang kamatayan. Marami sa mga magulang ayaw pag-usapan ng kamatayan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kamatayan? Saan nga ba pumupunta ang tao pagka siya'y namatay? At may pag-asa ba pagkatapos ng kamatayan? Pag-uusapan po natin yan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Ano nga ba ang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo tungkol sa mga bagay na ito? Dito lamang sa programang What Jesus Believes. Ayan, binabati po namin lahat po ng mga taga-subaybay po namin sa programang ito. Ito po si Pastor Brian Tolentino. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa kamatayan at sa pagkabuhay na muli. Makakasama po natin si Pastor Gatos. Pastor, pagbati po sa inyo. Marami pong salamat, Pastor Brian. Kumusta na po kayo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At sa inyong pakikinig at panunood ng palatuntunan ito, naway lubusan po kayong may lapit ng Banal na Espiritu sa ating Panginoon Jesus. Siya nga po pala, Pastor Brian, binabati po namin ang aming pong mga kapatiran dyan sa may Amerika, lalong-lalo na dyan sa California. Binabati ko nga po pala ang aking kaibigan si Bobby Langit. Si Bobby Langit ay isa nating kaibigan na taga-suporta rin ng mga programa natin dito sa Pilipinas. And of course, gusto ko rin batiin po yung ating pong mga taga-suporta dyan sa Florida, ang mag-asawang Pastor at Mrs. Aquino. So, pagbati po sa inyo. Pastor, bago po tayo magpasimula, tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon, nais po namin maunawaan kung ano po ang sinasabi ng aming Panginoon Jesucristo patungkol sa may kinalaman sa kamatayan at pagkabuhay na maguli. Samahan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo po kami ng karunungan sa pangalan po ng Panginoon Yesus. Amen. Pastor, ang una ko pong tanong na karaniwan tanong ng napakaraming tao at minsan nasa isip, ang tao daw po pagka namatay, hindi talaga siya namamatay. Parang pumupunta lang siya kung saan, dumidiretso kung saan. Ano po ba ang itinuturo ng Biblia o ng Panginoon Jesucristo tungkol dito? Pastor Brian, bago natin sagutin yung bagay na yan, ay nais muna nating ipapansin sa mga taga-subaybay ng palatuntunan ito na dahilan sa
kasalanan, ang tao'y mamamatay. Sapagkat ganito ang sinasaad ng banal na kasulatan sa aklat ng Roma, ang Kapitulo 6, ang talatay 23, ganito ang sabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, Sa makatuwid, Pastor Brian, na dito sa talatang ito ay ipinapaalam lamang sa atin na dala o bunga ng kasalanan ang tao'y mamamatay. mamamatay. So, talagang mamamatay ang mga tao. So, hindi po, Pastor, pag namamatay, buhay pa rin? Hindi na kasi patay na nga eh. Subalit, merong mga kaisipan nga bumabangon sa maraming mga tao ngayon na pagka ang tao daw ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay buhay pa. Kaya nga po pwede siya magparamdam. Kaya ang marami takot na takot. Pero may kasabihan tayo, matakot ka sa buhay. Huwag sa Huwag patay. sa patay. Kasi yung patay, patay na, Pastor. Eh, no? At yan ang ating tutunghayan sa banal na kasulatan kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng mga patay at ano ang magiging kahinatnan nito sa mga huling panahon. So, Pastor, para po sa ating Panginoon Kristo, ano po ba nangyayari sa taong patay? Dito po sa aklat ng 1, Kapitulo 11, talatay 11, ang wika, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Ano pong ibig sabihin, Pastor, nung gisingin ko siya sa pagkakatulog? Ibig sabihin, ang ating Panginoon Jesus ay tutungo doon sa libingan at kanyang ibabangon si Lazaro mula sa kanyang kamatayan, Sa pagkamatay. So, ang tawag niya, Pastor, sa kamatayan pagtulog. pagtulog. At kaya nga dito po ay sinasabi din sa aklat ng 1:11-14 na magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Sa makatuwid, si Lazaro ay totoong patay. Ang tawag lang niya, Ang tawag nga lang ng Panginoon Jesus ay natutulog. At maraming beses na dito sa banal na kasulatan, kapag ang pinag-uusapan ay kamatayan, ang interpretasyon ay pagkatulog lang. pagkatulog. So, kung may pagkatulog, Pastor, may pagkagising. Kaya nga, tayo matutulog sa kinagabihan, babangon tayo sa So, kinabukasan. may pag-asa. Pastor, pag namatay ang tao, saan ba siya papunta? Papunta ba siya sa impyerno, sa langit, o sa purgatorio? Ano ba ang kaisipan ng Panginoon tungkol dito? Ito ang maraming mga kaisipan ng mga tao ngayon, mga minamahal po namin, sumusubaybay ng palatuntunan ito, na kapag daw ang tao ay namatay, maaring pagka siya ay may kabaitan, tutungo siya doon sa langit, Pastor Brian. Kapag ka naman siya ay merong kaunting mga pagkakasala, tutungo muna siya sa purgatorio Para linisin. para linisin dahil sa ang alam nila ang purgatorio, yung purga. Oo, Para bagang paglinis. darating siya sa proseso, kapag yan ay maganda na ang kanyang kalagayan, tutungo na siya sa langit. Subalit, ang pinakamaganda po sa lahat mga kaibigan, tunghayan po natin kung ano ang paniniwala ng ating Panginoon Jesus na siyang ibinigay sa atin na dapat natin paniwalaan. Dito po sa aklat ng 1:11-43, ganito Pastor Brian sinasabi, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ka. So ang ibig sabihin, ang pinatutungkulan ng pangyayari ay galing siya sa libingan. Libingan. Nung siya ay ginising ng ating Panginoon Jesus at buhayin muli sa kamatayan, hindi po siya galing sa itaas. Naalala ko, Pastor, 4 na araw na siyang patay, di po ba? Nandoon siya 4 na araw, mabaho na siya. Pero sinabi, lumabas ka. Ano po ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig sabihin lamang noon ay ang Panginoon Jesus, unang-una sa lahat, ay meron siyang kapangyarihan para bumuhay ng patay. Pangalawa, ay meron siyang ibig na ipaalam sa atin na kapag ka ang tao'y namatay, ay naroon siya doon sa kanyang kinalalagyan sa libingan. Libingan. Mangyari kasi nung unang kapanahunan, ang mga namamatay ay pinapasok sa isang madilim na bahagi. At pagkatapos doon sa bahagi niyon, ay inirorol yung bato. Ibig sabihin, para i-secure ang mga taong namatay at naroon sa loob ng libingan. At ang pinaka-importante sa lahat na gusto kong maintindihan ng ating mga sumusubaybay ng programang ito, yung ang pagka ang tao'y namatay ay mayroong pag-asa muling siyang mabuhay. Pero hindi
sa kalagayan ng nung siya'y mamatay, mabubuhay siya ulit, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus, siya ay mabubuhay. Ngayon, Pastor, gusto kong maunawaan kung saan ba galing ang tao, ano ba ibig sabihin ng kaluluwa? Kasi marami naniniwala na ang tao ay may kaluluwa. At pagkatapos, pag namatay, lalabas yung kaluluwa. Ano po ba, Pastor, ang katuruan ng Biblia tungkol dito? Mga kaibigan, sa simpleng pagpapaliwanag, hango sa banal na kasulatan, ay may sinasabi po ang aklat ng Henesis, Kapitulo 2, ang talatay 7. Ganito po ang mababasa. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at iningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. May buhay. So, itong kaluluwang may buhay na to, Pastor, anong ibig sabihin nito? Ang kaluluwang may buhay ay walang ibang tinutukoy kundi tayo. Tayo. Hindi ito yung pumasok sa atin. Hindi pumasok, kundi ora mismo nung ang Diyos ay lumikha ng tao, una sa lahat, ang kasangkapan nito ay alabok. Alabok. So, may Mula alabok. sa lupa. Pagkatapos, nung may forma na niyang tao, ito ay kanyang iningahan ng butas ng kanyang ilong, at ang wika, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, may dalawang elemento na kasangkapan, Pastor. Una, yung alabok na pinorma ng Diyos, pagkatapos hiningahan, yung naging produkto pala nito, Pastor, ay yung kaluluwang buhay. Tama ka, Pastor Brian. At dito rin ang sinasabi sa Ecclesiastes 12:7 para masubaybayan pa ng ating mga sumusubaybay, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Sa makatuwid, ang kamatayan, kung siyang ating pinag-aaralan ngayon, ay para maintindihan natin na mali pala yung konsepto na mga paniniwala ng marami na ang patay ay muling mabubuhay. Dito rin yung opposite naman nito. Kabaliktaran. Kabaligtaran ng creation na babalik sa alabok ang ating katawan at yung hininga ng buhay ay babalik sa Diyos. Naalala ko kasi yung kantang, Pastor, na magmula sa lupa, nagbabalik ng kusa, ang buhay mo'y sa lupa nagmula. Mali pala yung, Pastor. Hindi pala sa lupa nagmula yung buhay, hindi sa Panginoon. At pagka namatay ang tao, babalik sa Panginoon yung buhay, at yung lupa'y babalik naman din pala sa alabok. Ang susunod kong tanong, Pastor, ano po ba ang ginagawa ng tao pagka siya'y namatay? Pwede po ba siyang dumalaw, maghiganti, magparamdam? Ano po ba, Pastor, ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Mga kaibigan, ang karaniwan po paniniwala ng marami ay kapag ka ang tao'y namatay, ang wika nga nila pagka hindi po daw siya nabigyan ng hustisya sa kanyang kamatayan, ay magpaparamdam. Magpaparamdam. Kaya ang iba'y naglalagay ng Kandila. sisiw sa taas ng kabaong, para na sa ganun mabigyan ng hustisya daw yung kanyang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Pero mainam po atin pong subaybayan ang sinasabi po ng talata. Pastor Brian, pakibasa mo rin yung aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, 5, 6 at 10. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila'y nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa, magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ito ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, karunungan man sa Sheol na iyong pinaparoonan. Anong ibig sabihin, Pastor, ng Sheol? Ang Sheol, dito po sa atin binabasang talata, ito yung libingan. So doon papunta ang tao. Madilim na bahagi ito. Siyempre, isipin mo naman, 6 feet below the ground, tapos meron ka pang panibagong casket doon na ilalagay yung casket mo na ayari sa semento, ay talagang madilim. Ito yung libingan. Ang mahalaga dito, Pastor Brian, maintindihan ng ating mga sumusubaybay na kapag tayo ay namatay, wala na tayong pagkaalam sa lahat ng mga nagaganap sa ating kapaligiran. Pagmasdan natin ang pangungusap ni Haring David sa awit 6:5, sapagkat sa
sa kamatayan ay walang alaala sa iyo, sa Sheol o sa libingan, ay sinong makapagpapasalamat sa iyo? So, makatuwid Ang patay. ang patay ay wala ng pagkaalam sa lahat ng bagay. Hindi na rin makapagpapasalamat pala, Pastor. Hindi na siya magpaparamdam. So wala na dapat tayo katakot kung siya man ay magpapakita sa atin. Ang mahalaga ay panatag tayo, nasa libingan, pero yung pag-asang inihintay natin ay ang pagbabalik ni Kristo para siya'y buhay na maguli. So kung hindi pala, Pastor, makapagpapasalamat ang isang patay, pag kang ang patay at pumunta ka ng langit kaagad, paano ka makapagpapasalamat? Hindi pala nakapagpapasalamat ang patay. Kaya nga, pagka ang pinag-uusapan na yung logic nito ay mahirap ipapaniwalain tayo sa mga aral at turo na bumabangon sa kasalukuyan na ang patay daw ay nabubuhay. At dito pa sa aklat ng mga awit, 115 ang talatay 17, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang nabababa sa katahimikan. Ang ibig sabihin nun, yung mga taong inilalagay na sa hukay Nandun o na sa lang. libingan, mananatili sila doon at hindi na sila makakapagpuri man sa ating Panginoon. At wala nang kagantihan, Pastor Bry. Kahit na sila ay merong sama pa ng loob, kaya kahit gusto pa nilang maghiganti, wala nang pwedeng ipaghiganti sapagkat siya'y wala nang buhay. Naalala ko, Pastor, no, ako hindi pa sumasampalataya sa Biblia. Lagi akong takot na dumaan sa mga sementeryo, sa kung saan saang madidilim, kasi iniisip ko may mga multo. Ano po ba masasabi niyo tungkol dyan, Pastor? Actually, kapag ka pinag-uusapan ng multo o ghost, meron naman talagang naglipa ng mga masasamang espiritu dito sa ating sanlibutan. Pero hindi ito yung tao, Pastor. Pero hindi ito yung namatay nating mahal sa buhay na nagbabalik muli at para takutin ka o kaya gusto magparamdam kung ano man ang gusto niyang sabihin sa atin. Manapa, ito ay mga pagpapanggap ni Satanas sapagkat nung ang ating Panginoong Diyos ay nakipagbaka kay Satanas, kay Lucifer, Napakarami. 1/3 ng angel doon sa langit pumanig kay Satanas. At sila'y nawalan ng privilege, karapatan sa langit. At yun ang nagkakalat. Dumadaya dito. Nagkakalat ng lagim, dumadaya sa marami mga tao. Nagpapanggap ng mga kamag-anak. At ang pinakamaganda sa aklat ng Genesis na ating matutunghayan ang origin nito, yung sasabihin ng isang ahas kay Eva ng wika ay, hindi ka mamamatay. Di ba yung tagpong yun na sabi niya, hindi ka mamamatay. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang interpretasyon ng kasinungalingan na ibinigay na pananalita ng ahas kay Eva nung gusto niyang ipakain yung bunga ng pagkakilala ng masama't mabuti na isang punong kahoy. So, Pastor, ang kamatayan ay isang totoong bagay na nangyayari sa tao at hindi katang-isip lamang. Ang tanong ko, Pastor, yun na ba ang huling hantungan ng tao kapag ka siya'y namatay? O meron pa siyang iba? At ito ang madalas na tinatanong ng marami sapagkat kung ang tao ngay namatay na, anong pag-asang inihintay natin? Saan sila naroon? Anong kalagayan nila? Meron ba tayong panahon na muli tayo magkikita-kita? Dito sa aklat po ng Job 14:12, ganito ang mga wika. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila hindi magsisibangon ni magigising man sa kanilang pagkakatulog. Sundan natin ang aklat ng Job, ganun pa rin sa Kapitulo 14, talatay 12. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ito ang pinakamatandang katanungan. Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. So may hinihintay pala ang kamatayan, Pastor, yung pagbabago. Ano po kaya yung ibig sabihin ng pagbabagong iyon, Pastor? At itong pagbabagong ito ay magaganap sa mga huling panahon, ang pagparito ng ating Panginoon Jesus, para tubusin ang lahat ng tao at pagkatapos ay magkakaroon ng yung final na restoration ng tao. At dito po sa Isaiah 26:19, Pastor Brian, ang sabi, ang iyong mga patay ay mga bubuhay, ang aking patay na katawan ay babangon, magsigising at magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng lupa ang mga patay. So iluluwa pala ng lupa, Pastor, ang mga patay.
Parang nakikita ko yung isang pelikula na sa English film. Kaya lang yun ay zombie naman yun. Bumabangon sila sa mga libingan. Pero gusto ko lamang ilarawan kasi dito, Pastor Bry, ang pagbangon ng mga patay, siyempre, ang lupa ay iluluwa ang mga patay sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay sa kanila at magbabangon muli sila sa libingan. Isa pang tanong, Pastor, kailan po ba sila babangon? Kailan po ba magkakaroon ng pagkabuhay na maguli? Pero bago niyo po sagutin yan, ay pakinggan po natin ang ilan po sa mga patotoo ng ating pong mga kapatid. Ang akin kasing paniniwala, nakadepende dun sa nanay ko saka sa lola ko. So sa pagkaalam ko dun sa aking lola, na kapag ang isang tao namatay, yung kanyang kaluluwa ay parang naggagala. Pero nung naging Adventist na ako, malaki yung naging pagbabago sa aking paniniwala. Kasi nalaman ko na ang isang tao pala kapag ka namatay, ay para siyang natutulog lang. So, syempre, pagdating ng Panginoon, bubuhayin niya yung mga maliligtas. At meron pa isang klase ng pagkabuhay sa Biblia na after ng 1,000 years, batay sa Bible, na muling bubuhayin naman yung mga masasama. At doon palang papasok ang impyerno. So basically, yun yung pagkaunawa ko tungkol doon. Isa akong converted Adventist from Catholic. Ang paniniwala ko sa kamatayan noon, na ang tao pag namatay, meron tatlong patutunguhan. Either mapunta ka sa impyerno pag ikaw ay makasalanan, mapunta ka sa langit pag ikaw ay mabait, or mapunta ka ng purgatorio pagka medyo mabait ka at medyo makasalanan. Yun po yung paniniwala ko noon. Pero nabago lahat yon nung ako po ay na-convert sa pagiging Adventista, mula nang ako ay madoktrinahan at makausap ko rin yung uncle ko na pastor, at ipinilog niya sa akin ang tukol dun sa kamatayan. Na ang tao pag namatay, yun nga po, automatically hindi sila aakit sa langit kung mabuti or mapupunta sa impyerno pag masama. Doon lang po ako nagkaroon ng kalinawan. Pag tayo ay namatay, aantayin po natin yung pangalawang pagdating ni Kristo para po tayo ay buhayin. Lahat na mabubuti ay bubuhayin niyang una at lahat na mga hindi sa Kanya ay naipapahuli. Yun po yung paniniwala ko sa kamatayan ngayon. Ay maligayang pagbabalik po sa lahat po ng ating po mga taga-subaybay. Napakaganda po nung napakinggan nating patuto, di po ba? Talagang tunay ang pag-asa ng pagbabalik ng Panginoon. Pastor, ito po yung tanong ko mula dun sa pinanggalingan natin kanina. Kailan po ba babangon ang mga patay at ano po ba yung hinihintay natin na yun? Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, ang talatay 13, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ibig sabihin, Pastor Bry, ito'y tumutukoy sa huling mga panahon na ito ang pinakahintay ng mga taong nagsisikap at kanilang ipinamumuhay ang salita ng Panginoon na ang kanilang inihintay ang kalawang pagparito ni Kristo. So ito yung dakilang pag-asang binabanggit, Pastor. Kailan po yun, Pastor? Ganito din na sinasabi ng Aklat ng Juan, Kapitulo 5, talatay 28 hanggang 29. Huwag ninyong ipangginalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. So, Pastor, dalawa po yung nababanggit dito, pagkabuhay na maguli ng mga mabuti sa buhay, pagkabuhay na maguli ng mga masama sa paghatol. Ano po ang ibig sabihin nitong dalawang ito? Ang ibig sabihin nito, Pastor Bry, merong dalawang pagkabuhay na maguli, pero hindi mangyayari ng sabay. Hindi sabay. Ito'y mangyayari unang-una sa lahat. Yung mga nagsigawa ng mabuti ay sila yung unang mga bubuhay na maguli. At pagkatapos noon, doon sa pinag-aralan natin sa mga nakalipas sa pag-aaral, sila'y tutungo sa langit at magbabakasyon ng 1,000 taon, katulad ng pinag-usapan natin sa nakaraan. Subalit, itong mga taong nagsigawa ng masama, ay babangon din sila. Pero sa ikatlong pagdating ng ating Panginoon Jesus. At ito yung ikalawang pagkabuhay na maguli. Pero sila ay ahantong sa paghatol.
So sa mga tala po ba ng Biblia, paano po ba bubuhayin yung mga patay, Pastor? Ganito po ang sabi ng aklat ng 1 Tesalonica 4:16. Ganito po ang paglalarawan. Mga kaibigan, pansinin po ninyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. So mauuna po talaga yung namatay kay Kristo, Pastor. At ito po, mga kaibigan, ay napaka-importante para inyong mapansin na ang lahat ng mga taong nabuhay na may pagganap ng mabuti sa kanilang mga buhay ay sila ang unang mga bubuhay na maguli. Ano pong anyo ang kanila pong magiging anyo? At ang wika sa 1 Tesalonica 4:17, kung magkagayon tayo na nabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. At kung anyo ang pinag-uusapan, Pastor Brian, ganito po ang paliwanag ni San Pablo. Kasi dito, Pastor Brian, napakahirap para tanggapin ng mga tao nung kapanahunan nila. Ganun naman sa mga panahong ito, ang mamatayan ng mahal sa buhay. Kaya si Pablo ay may mga mensahe, katulad ng mensaheng ating babasahin para sa mga kaibigan po natin. At ganito po sa 1 Corinto 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, kamatayan yan ha? Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa 52, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo babaguhin. Tutuloy kong pagbasa sa 53. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 54. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Sa pagbaba ng ating Panginoon Hesukristo mula sa langit, at ito yung ikalawang pagparito. At ang lahat ng mga namatay na nasa libingan na mga matutuwid at merong mga magagandang kalooban at mga pagganap sa kanilang mga tungkulin, kasama na yung mga dinatnan ng mga buhay na matutuwid. Sila'y aagawing kasama ng Panginoon ng alapa patungo doon sa langit. At yun ang paglalarawan ng mga taong bagamat sila'y mamamatay, sila'y muling mabubuhay. At hindi na sila mamamatay pa, Pastor. At hindi na muli silang mamamatay at mabubuhay sila magpakailanman kasama ng ating Panginoon Jesus. Mga huling pananalita po sa atin po mga taga-subaybay, Pastor, ano po ang pag-asa na mayroon ang paniniwalang ito ng Panginoon? Mga kaibigan, ito na po siguro ang pinakamasaklap at pinakamahirap tanggapin kapag dinadalaw tayo ng kamatayan sa ating mga tahanan. Ang mga mahal natin sa buhay, na maaring namatay sa iba't ibang kaparaanan, subalit hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Jesus na walang pag-asa. Iniwan ng ating Panginoon Jesus ang mga pangungusap niya mula sa Biblia na sa kabila ng kamatayan ay mayroong pagkabuhay na maguli. Ang atin lamang hong gawin ay sampalatayanan, paniwalaan ang kanyang mga salita, sapagkat mamamatay man tayo sa lupang ito, ay mayroong pagkabuhay na maguli. Ang kinakailangan, mapaghandaan po natin ang ating kamatayan at huwag tayong magpapanipaniwala sa mga sinasabi ng marami ng wikay kapag ang tao'y namatay ay nasa paligid lamang natin. Subalit ang sabi ng Biblia, kapag ang tao'y namatay 6 feet below the ground, ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos, ang kanyang katawan ay bumabalik sa alabok. Kaya nga tayo po mga kapatid ay mapanatag sapagkat tayo ay merong patutuo ng ating Panginoon Jesus hinggil sa paniniwala ng mga kalagay ng mga patay na merong pag-asa sa ikalawang pagparito po ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Pastor. Tunghayan po natin ang mensahe ng awitin na magbibigay pag-asa sa bawat isa sa atin.
touch of heaven. Is a soft word spoken, lifting up a weary soul, making everyone's heart whole. A touch of heaven is a mother's earnest prayer just when her child got lost along life's dreary way. A touch of heaven is a touch of God's love. I heard a call to all God's children that it won't be long, He will take us home. But as we walk our way toward God's heavenly throne, may the lives we touch feel God's wondrous love and lead them home. A touch of heaven is a soft word spoken, lifting up a weary soul, making everyone's heart whole. A touch of heaven is a mother's earnest prayer just when a child got lost along life's dreary way. A touch of heaven is a touch of God's love. A touch that cradles an orphan. A touch that sings a lullaby. It is a touch that brings so much comfort. His touch that once broke the chains and set my spirit free. A touch of heaven is a soft word spoken, lifting up a weary soul, making everyone's heart whole. A touch of heaven is a mother's earnest prayer. A touch of heaven, a touch of heaven, a touch of heaven is a touch of God's love. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng pag-asa ng awitin. Pastor, ipanalangin po natin ang ating po mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Ama naming banal, na siyang mayakda ng buhay, naniniwala po kami sa kabila ng kamatayan Opo. ay may pag-asang muling Yes. mabuhay Opo. sa ikalawang pagparito ng inyong anak na si Jesucristo. Siya nga po. Bagamat mahirap tanggapin, minsan ay dumaranas ng kahirapan ng kalooban Yes. kapag meron po kaming mga patay na mga mahal namin sa buhay. Yes, Lord. Ganun pa man, kami nagpapasalamat sapagkat binigyan po ninyo kami ng pag-asa Opo. mula sa inyong mga salita Opo. na mayroon pong pangako. Alalahanin po ninyo ang aming pong mga sumusubaybay ng palatuntunan ito Yes, Lord. na sila man din, O Diyos, sa inyong bigyan ng pag-asa. Amen. Sa kabila ng kamatayan ay may pagkabuhay na maguli. Amen. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po namin Panginoon Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay. Nais ko po kayong iwanan ng isang mensahe. Kung ang ating Panginoon Kristo ay naniniwala na ang kamatayan ay isang uri lamang ng pagtulog at may pagkabuhay na maguli, isang pag-asa ng pagbabago. Kung ito ang kanyang paniniwala, ikaw na naniniwala sa Panginoon, hindi mo rin ba ito paniniwalaan at panghahawakan bilang iyong pag-asa? Yan po ang nais ng Panginoon para sa iyo. Muli, nais po namin kayong imbitahan dito lamang sa programang What Jesus Believes.
Hello friends, we're here in the Philippines overlooking the Taal volcano and lake, which is one of the most interesting pieces of geography in the whole world. For one thing, this great caldera was once the biggest volcano in the world, and now it holds a lake that holds another volcano that has another little lake in it that has another little island in it. This volcano has erupted 6 times in a major way since the 1500s. And even in 1911, there was an eruption where over 1,300 people died, killed by the smoke and the ash that covered the community. There were tsunamis that came from the lake and destroyed the villages that surrounded the borders of the lake. In fact, this is one of the most carefully monitored seismic places in the Philippines. This volcano is being watched all the time. And they've noticed as of 2006 that it appears that the water temperatures are going up. There's increased seismic activity. In other words, they know that this volcano is a ticking time bomb prepared to blow. And it's very interesting because this place is a place of great seismic activity, but in spite of the fact that volcanologists know this is going to blow again someday, it is a popular tourist destination. They're fighting for the real estate, they're building like mad, and sit on the edge of disaster. It makes us think about how God has given us so many warnings in His Word that the world is going to end, that Jesus is going to come, that the heavens will dissolve with a great noise and the elements will melt with fervent heat. Seeing then that all these things will be dissolved, what kind of people should we be in all holy conversation and godliness? Friends, are you becoming distracted with the tranquil views of the world, or are you preparing for the next world? Are you getting ready for the Big Bang? IS Online Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Shauna? She is a health worker in a remote town, but she wants to earn a public health degree that will further equip her to serve the people. How can she study? For various reasons, you may be like Shauna, and the good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.